Sa pumili ng The Golden Mirror card, ito niya reading. Tingnan natin kung na yung karma ng nambubuli sa inyo. I'm sensing spiritual warfare. I feel na lagi silang malas. Nasense ko rin nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. I feel that this person secretly backstabbing you and I'm not quite sure guys if you're aware about it. I'm also sensing na pinatrabaho ka niya. Pero secretly, okay? Nasense ko mabigat sa pakiramdam yung energy, honestly speaking. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel na kung sino man to guys, lagi siya minamala sa kanyang buhay at meron din nangungulam sa kanya. Baka yung nagkukulam sa kanya is somebody na inaas niya na kulamin ka. Diba? Ganun yung case. So anyway, let's see what we have here. So we got this one. So anyway, yung kanyang karma, basically, as I told you, hinahabol siya ng kamalasan. Because of the reason that with the hope card being here, kasi pinipin down siya ng langit para hindi kanya i-hold back sa yung mga goals. Kasi with the hope being here, ito yung good karma mo na despite of all that happened, meron kang hope. Okay? So, para hindi yung kontrolin ang ipinagkalob sa'yo ng Panginoon, this person is experiencing a lot of negative things happening. Anyway, sa kanyang karma din, na this person has to see you having a voice or pwede rin na influencer kayo, pwede rin na nagwa-work kayo at magaling kayo sa work ninyo. At itong tao na to with a loneliness card being here, so I feel na meron siyang inggit. Maybe this person don't know how to be like you are at dahil sa kanyang inggit, may ginawa siyang kalokohan sa'yo. Kasi daydream is here, so siguro pinangarap niya na maging kagaya mo para maging kakit-akit siya sa mga tao. Kasi whomever this is somebody na mahilig siguro sa connections, to be honest with you. I'm kinda like sensing kinda like Libra type energy, honestly speaking, na mahilig mag-ipag-social, okay? So, I'm sensing na yung karma nila hanggang panaginip na lang ito. Okay, hindi nila magagawa yung ginagawa mo kasi yung ginagawa nila dito, nakita mo naman sa reading, hanggang nood lang sila. And they're not going after their goals and their dreams. Ang dahilan nun kasi may takot sila. Napangunahan sila ng takot, kaya yun nga, I feel na takot sila maging authentic. Okay? At yun nga, yung di nila kaya yung kagaya mo kasi you could be somebody who is you. You're not wearing any mask and so on. Itong tao na to ay deceitful. Baka sila yung mga tao na nagpapanggap na mabuti pero hindi naman talaga sila mabuti. At siguro nag-aalala sila if ever they will be out there, people will discover who they really are as a person. So yung karma nila, since binuli nila kayo, mararanasan din nilang mabuli. Okay? Kasi hindi naman sa lahat ng oras ganito yung kanilang energy na alam nila kung saan papatungo. I feel na dahil confused sila, tuwing nakagawa sila ng mali, bubulihin sila. Yun yung kanilang karma. At saka hindi lang yun, if ever this person is deceitful towards you, behind the scenes din, meron din gumagawa ng ganitong bagay sa kanya.
And so what we have is this one. So, I really sense ay mga biktima niya magkakaroon ng magandang buhay. I feel na marami siyang pinaiyak ng mga tao, honestly speaking. Yung maganda nangyayari sa mga taong biniktima niya, magkakaroon sila ng lover as we can see here. At saka magiging kontento sila kung single man yung mga nabiktima niya. Magiging kontento na maging mag-isa to. At dahil dito sa stable energy na meron yung kanya nabiktima, ito yung papasok na susunod na magkakaroon sila ng lover. As you can see here. At kaya pinipigilan ng Diyos yung masamang tao na tinanong mo sa akin kasi mostly of those people that they victimize are people that are called by heaven to do something here on earth. So kaya nangyari dito, kaya siya minamalas kasi mostly mga binibiktima niya, mga tinawag yan ng Panginoon. And in order for this person to do their task on earth, dapat malayo itong sa bahay na tao sa kanyang buhay para hindi siya mapigilan sa ginagawa niya for this world, okay? So, anyway, sa karma ng inyong tao, definitely is sickness kasi nga pinipigilan sila ng Panginoon na gumambala sa kanyang mga binibiktima. Okay? So, for naman, maganda yung nangyayari sa mga biniktima niya because they will be in this stability with regards sa money concerns. I feel na itong tao na ito, madalas siguro siya nag-a-atake with regards sa career kasi nakita mo naman sa reading, tinamaan sa career yung energy, diba? So, kaya ganun din nangyayari sa kanya na minamalas siya. At I feel na maiyak siya kasi makita niya na yung kanya na biktima will be in this good positioning with regards sa career. So, we have this one here. So, yun nga yung karma niya. Kailangan niyang panoorin na yung mga nabiktima niya ay angat as you can see here. At marami nagkakagusto sa mga content, sa mga binibenta niya or whatever, okay? So, anyway, siya naman yung kanyang karma. May tao sa kanyang buhay that will keep an eye on them. At itong tao na to ay manipulative at binibigyan siya ng maraming problema. This can be their boss, to be honest, or maybe someone that's really close to them, like relative or can be friend. So we have this card, the Golden Mirror. It says you're self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, and love bombing. So yung gusto niya mayari dito is syempre mawala yung iyong connections. Pero nakita mo naman yung nangyayari na instead na mawala yung connection ng kanyang biniktima, umaangat sila sa career. At hindi niya mapigilan sa ginagawa niya for this world. So anyway, let's see what we have. So we got the clock here in either way. We also have the chase. So kaya siya minamalas guys kasi itong tao na to hindi siya tumigil sa pag-chase para may gawing kalokohan sa tao na binibiktima niya. Kasi pinipigilan niya yung timing ng taong yon. Ayaw niyang umangat. So we got, our sense of days has changed. We also have this one. Wow, nice. Okay? Yung good karma talaga guys sa mga binibiktima niya ay magkakaroon ng lover. So, you have the calm here. So, saka lang si lover kapag okay na yung buhay ng taong binibiktima niya. Siya naman yung taong nang bubuli. Siya naman yung magkakaroon ng broken relationship as part of their karma. So, we got a red flag here. We also have this one in reverse. So, isa rin sa kanyang karma, guys. Madalas siya mawala ng pera baka dahil sa mga aksidente nangyayari sa kanyang buhay or kamalasan, maybe bills to pay and so on. And itong tao na to hindi siya basta makawala sa tao na masama sa kanyang buhay. Kasi nakita mo naman dito na meron din nanonood sa kanyang buhay at itong tao na to yung dahilan kung bakit siya na stagnant energy with regards sa kanyang career or sa kanyang buhay. So anyway, this is another way I'm sensing here na makita rin niya na hindi siya in control with regards sa lives ng mga tao. And this person really have to realize that God is God and they aren't God. Okay? Anyway,
Let's see what else do we have here. I feel na itong taon na to ay may pagka-childlike energy. At feeling nila makapangyarihan sila or kaya nilang manipulahin yung buhay ng mga tao. Pero I'm sensing na nakakamali sila about it. Kasi marami silang maling nagawa. Kaya siguro sila nabubuli. Kasi let me remind you na saka sila nabubuli kapag may mali silang nagagawa. Ngayon, tingnan natin kung anong meron, alright? So, meron ng tao sa kanilang buhay na hindi mabait sa kanila. This is kind of like a karmic energy. Iba sa kanila, ginagamit lang for passion purpose. At siya rin, passionate din siya sa taong yon. Kaya nasabihin natin na heartless. Kung sino man yung kanyang kadil, okay? So, anyway, maiyak siya kasi this person has to see you having this money. At hindi lang yun, meron din kayong maliligaw. Pero yung maliligaw nyo ay mabuti para sa inyo. Ngayon, itong tao na to na biniktima niya, magiging angat yan sa kanyang buhay. At saka, remember na yung tao ninyo ay nambubuli, diba? So, yung mga binibiktima niya ay maka-move on sa kanyang pambubuli. This is a person na ginagamit niya yung voice niya sa pambubuli. And I feel na yung mga biktima niya, hindi na matatandaan kung ano yung mga sinabi niyang masasakit na salita. They will manage to move on at maganda rin yung mangyayari sa kanyang binibiktima because they will definitely have a future. Kasi as I told you na pinipigilan talaga ng Panginoon na makalapit itong tao mo sa mga biktima niya para umangat yung mga taong binibiktima niya. Isa sa kanyang karma, may mga tao na deceitful sa kanyang buhay. Kung sakali man ginagawa rin niya to sa ibang tao, lalabas ang katotohanan about him or her. And whether they like it or not, lalabas talaga yung kanilang baho. Next that we have is this one. So, isa rin sa kanilang karma, balak ng intuition. At saka hindi sila titingalain, hindi sila tuturing na parang boss. At dahil doon, hindi sila magiging masaya. At I feel na with regards to this one in reverse, so broken-hearted sila kasi hindi nila makukuha yung promotion. Mananatili sila sa mababang posisyon. Yung karma rin nila, makikita nila yung mga binibiktima nila na angat, sila naman yung nasa baba. Yan nga yung kanilang karma rin na kung may friends man sila, frenemy yan. At masaklap kasi matigas yung kanilang ulo, ayaw nilang pakawalan kahit na alam nila na masama yung ugali ng kanilang friend. Next that we have is this one. So, isa rin sa kanilang downfall is basically yung katotohanan ay lalabas kasi dahil doon, may tendency rin na masira yung pangalan nila, lalo na kung influencer sila. Dahil nasa sirang pangalan, mawawalan sila ng views. So, pangbabawas talaga ng followers. So, isa yun sa kanilang karma or sa kanilang great downfall, yung katotohanan kasi may tendency rin na mawalan sila ng work or pwede opportunity because of this, truth coming out. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you. Sa pumili ng clock card, ito yung reading. Sabi nila, cleanse daw muna, so just go ahead and cleanse. Alright, so let's see kung ano yung karma na nambubuli sa inyo. I feel na meron nagkalat ng chismis about you. Dahil dito, tinutukso ka ng mga tao.
I feel like just for fun, to be honest with you, yung kanilang ginagawa. But yet, hindi nila alam na nakakasakit sila ng iyong damdamin. I feel na naiyak ka dahil dito kasi hindi mo naman yun gawain, okay? Na siraan sila tapos sila sinisiraan kanila. Ngayon, i-clarify natin yung cards. Siguro may napapansin ka rin sa kanila, but that on your end, you didn't do whatever these people are doing to you. Kasi I really feel na mabuti kang tao, pero na-sense ko guys, so energy nyo may pagkatampuhin kayo. Kaya kahit sa malit na bagay lang, masasaktan talaga kayo. But this person, you know, these people, they just laugh like it was nothing to them. I feel like whomever this is, they do have evil entity within. So, might as well distansya lang kayo sa taong ito kasi kung di na lang makontrol yung kanilang sarili, baka masaniban sila ng evil entity. Nasense ko rin guys kung sino man sila, mahilig sila magsalita ng bad words. Ito'y malungkot at masaklap kasi kaklose mo sila. Okay? At hindi mo talaga akalain na bubulihin kanila behind the scenes. I feel na ginagawa nila to pagkasama nila yung kanilang friends. O kaya yung mga kaklose sila mga tao, pwede rin kamag-anak. Isa sa kanilang karma, dahil nga marites itong tao mo, syempre, siya rin may connection siya na marites din. So, yung mangyari dito is malalaman ng mga tao yung kanyang mga lihim. Okay, siguro behind the scenes, talagang masama siya, may sinasabi siyang sikreto. Okay, pero yung karma niya, makakalat yung chismis, malalaman ng partner niya yung chismis, yung tinatago niyang kalokohan. Na-sense ko rin sa inyo reading yung blockage with regards sa throat. Isa rin sa kanyang karma dahil din sa chismis, kaya siya mapapaaway as you can see here. At ako, disgrasya din siya guys. Siguro kasi naman tinanong mo sa akin, baka mainitin yung kanyang ulo. And with a peaceful being here, so hindi na peaceful yung kanyang buhay. Madalas may away tsaka accident sa nangyayari sa kanyang buhay. I feel na nalulungkot siya dahil dito. To be honest with you, okay, kasi kapag ikaw ay tao na nakafocus sa buhay ng iba, madalas kasi na pinipin down ka ng heaven para mag-focus ka sa buhay mo. So, kaya itong tao na to na tinanong mo sa akin, madalas silang malasin kasi pinipilit sila mag-focus sa sarili nilang buhay kaysa naman sa titingin sila ng buhay ng iba para lang mang-chismis, okay? So far naman yung kanilang karma, marami silang problema sa kanilang buhay at yung mga taong binibiktima nila, patuloy lang yung buhay, so you can see here. Okay, so with the daydream being here, so I'm kind of like feeling like yung mga tao sa kanyang paligid gusto ng bakasyon away from these people or person. Kasi whomever this is that you ask about, this is somebody na talagang binibigyan ka ng problema or may pagka-demanding din yung kanilang energy. Siguro gusto nila na lagi may nakikinig sa kanila, sa mga chismis nila, and so on. Pero yung mga taong kinakasama niya, mawawalan ng gana na makinig sa kanya. Kasi, to be honest with you, yung mga taong nakikinig sa mga nagchichismis, minamalas sila sa buhay. Kaya madalas din, lumalayo na yung mga tao sa mga taong marites. So, kaya yung karma niya, yung connection ay mawawala. At saka may mga magagalit na tao sa kanyang buhay kasi kinakaalatin niya yung sikreto ng ibang tao na hindi naman dapat ikalat.
So anyway, yung karma rin niya, yun nga, may mga marites sa paligid. At saka, I'm sensing with regards to this one, yun nga, ayaw na makinig sa kanya ng mga tao, may introvert yung mga tao. Kasi nga, patuloy siya nagsasabi ng kung kasinungalingan, mga chismis, at kung ano man. Kasi piliin ng mga tao na mag-focus na sa kanilang work, sa kanilang love life, at sa mga blessings. Isa sa kanyang karma, yung barkada niya, may kakaroon ng ibang barkada, okay? Kaya siya malulungkot kasi ma-out kasi sa barkada kasi nga may away na mangyayari dahil siya ay masyado ng madaldal, okay? So anyway, yung karma nga niya, yun nga mag-e-end din yung mga friendships. Yung mga tao, pipilitin na lang nila mag-i-introvert. Kasi nga kung sino man itong tinanong mo sa akin, ayaw niya magbagong buhay, gusto niya maging chismosa. Kaya nangyari is maraming mga tao magbablock sa kanya. Kasi ayaw nila makinig na sa mga sinasabi niya. So, anyway, we have the clock being here. It says, time takes time. In time cycles, time to heal and progress. So, itong tao na to, matagal yung kanyang progress with regards sa kanyang life at career. Kasi napaka-childlike yung energy niya. Hindi niya alam yung nararamdaman ng mga tao na what we call this, pag lumalabas yung mga sikreto. Okay? Masakit din yun. At saka, I feel na this is somebody na matagal yung kanyang awakening process kasi siya ay tao na napaka-stubborn, ayaw niya magbagong buhay. Anyway, tingnan natin kung ano pang meron. Isa rin sa kanyang karma ay definitely blockage with regards sa throat chakra. So, lalabas ang katotohanan at lalabas din yung kanyang baho. Malinamagan yung mga tao sa kanyang paligid na hindi mabuting makinig sa mga marites. We have the open in reverse. He also got a cold. So, isa rin sa kanyang karma, maging cold-hearted yung mga tao sa kanya, hindi na maging open sa kanya, kasi nilalabas na yung mga sikreto. Okay? So, yan nga, ibablock siya ng mga tao, tsaka yung mga tao maging introvert na lang, kasi yun nga, may chismosa sa paligid. So, we have the no. So, people will say no to this person. Sorry about that. So, we have this one here. We also got this. So, luck. We got this one. So, isa rin sa kanyang karma, guys. May mga instances sa pipilitin na lang siya ng Panginoon na nandun na lang sa kanyang bahay. Kasi kung nakalabas siya ng bahay, pupunta sa kapitbahay at mag-chismis. Okay? So, yun nga, pipilitin siya nandun na lang sa bahay. At hindi na lumalabas. Ngayon, with regards to this one in reverse, sira yung kanyang reputasyon, honestly speaking. We got a feel. And we also have the hunch. Isa rin sa kanyang karma, yung mga tao sa paligid, makakaramdam sila ng hunch sa kanilang mga puso if ever they are dealing with this person. Kasi yun na din yung way ni God to protect His people from this kind of person. So I got crab. So, makatagpo rin siya ng mga tao na may crab mentality attitude. So, we got you're always on my mind, forever in my heart. So, yung kanilang karma rin, yung mga tao sa kanyang paligid, ibablock siya. At hindi na siya iisipin. So, we have this one in reverse. And we got break an egg in either way. So, yun na yung dahilan ng mga tao na kaya siya iniiwan kasi ang toxic na niya. And I feel na hindi niya talaga akalain na iwanan siya ng sarili niyang barkada, mga tao sa paligid. Kasi baka iniisip niya na, yun nga, mahilig din yung mga tao sa chismis sa kinakalat niya. So, anyway, tinan natin kung ano pang meron.
I feel na wala siya may pagmamalaki. Na-sense ko yung demanding na energy sa kanya, okay? So, yun nga, malulungkot siya, guys, to be honest with you. Kasi nga, pinipilit siya mag-focus sa blessings rather than sa chismis. Ngayon, yung mga tao, basically, magsasawang makinig sa kanya at magpo-focus ala sa kanilang work or sa kanilang blessings kasi buo na yung isipan nila. Nasa sa kanyang karma, magkakaroon siya ng issue with regards sa pera, as we can see here. So, yun nga, broken-hearted siya with regards sa connections at ganun din sa pag-achieve niya ng goals and dreams. Yung masakit doon kasi yung mga tao na may connection siya, talagang marami silang memories together, tapos bilang mawawala na lang yung barkada. Isa rin sa kanyang karma, maguguluhan din siya sa kanya ng decision making, to be honest with you. Kasi itong tao na to, hindi siya actually namamansin with regards sa emotions. Wala siyang puso, hindi niya alam yung mararamdaman ng mga tao kapag na-chismis or something like that. Isa rin sa kanyang karma, hindi stable yung kanyang trabaho kasi maybe madalas ang chinichismis rin yun sa work. As you can see, dahil dito, yun nga, lagi siya nawawala ng work at kailangan niya maghanap pa ng bagong work. I feel na magulo yung kanyang buhay, honestly speaking, kasi nga, pinipilit na siya talaga magbago at saka gusto sana ng Diyos talaga na focus siya sa kanyang buhay. Kasi hanggat sa lagi siya nagiging marites, laging problemado yung kanyang buhay. Okay, so anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you. So pumili na hand of cards, ito niya reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao sa pambubuli sa inyo? I feel na mawawalan siya ng tirahan at saka ng trabaho na rin. At saka lagi siya minamalas sa kanyang buhay. I'm sensing unfaithful. At saka na-sense ko rin took for granted. Whoever that you ask about, this is kinda like an evil person, honestly speaking. At siguro na nantili na lang yung kanyang tao dahil siguro may anak siguro sila or something like that. Pero I feel na yung kanyang karelasyon hindi tatagal sa kanya. I-clarify natin yung cards to gain more information. I feel na kung sino man itong tinanong mo sa akin, madalas siya mag-post sa social media. At saka, I feel na naglalasing sa gabi. Yun ang nasa sense ko. And na sense ko rin ay wake up call. Anyway, so ito yung iyong cards. So, yung kanyang karma magkakaroon ng changes sa kanyang buhay at dahil dito sa mga endings na nangyari sa kanyang buhay, nagkakaroon siya ngayon ng problema. Siguro dati maganda yung mga meron sa kanyang buhay, to be honest with you. Pero yung kanyang karma nga mawawala yung lahat at dahil doon,
nagiging problemado na siya. Baka may bills siya dapat bayaran, tapos nawalan siya ng work, nawalan siya ng business, mga ganun bang nangyayari. Isa rin sa kanyang karma ay yung kanyang pagkakasakit, as you can see here. At yung malungkot din dito, yung mga bagay-bagay na meron sa kanyang buhay, like career, relationship, hindi siya something that's stable, honestly, at kaya mawawala yun sa kanya. So, akala niya nakatayo siya sa stable ground. What this person didn't know is that guguho yung lupa na tinatapakan niya. At isa sa kanyang karma basically ay stagnancy with regards sa kanyang life. Honestly speaking, next na 3 half is this one. So, yung kanyang karma rin, meron madidiscover yung mga tao about him or her. At I feel na maiyak siya dahil dito kasi kung sino naman yung malapit sa kanya, yun yung magbubunyag ng mga ginagawa niyang kalokohan behind the scenes. Isa rin sa kanyang karma, hindi siya papansinin ng mga tao dahil masyado siyang demanding or toxic yung kanyang energy. Ngayon yung mga binibiktima niya, fated na focus sila sa work as you can see here, and they chase after their dreams. At hindi lang yung maganda yung nangyayari sa buhay ng mga binibiktima nila, magkakaroon sila ng lover at ganun din kayamanan as you can see here. Because those people na focus niya, they chose not to focus on whomever this is at sa bully. They rather focus on their work, kaya marami nangyayari magaganda sa buhay ng kanyang mga biktima. Isa sa kanyang karma, magkakaroon siya ng confusion sa kanyang buhay at madalas din yung karma sa kanyang buhay at maiiyak na lang siya as you can see here. So kung sino man itong tinanong mo sa akin, maybe this is somebody that's definitely lazy, honestly speaking, and I feel na nakita ka niya sigurong umaangat, kaya yung ginawa niya is siguro binuli ka niya para mawala ka sa trono, pero as you can see in your reading, na mananatili ka sa trono because you're somebody who's definitely industrious and this person is a lazy person. So we have the hand of cards here. It says, take a chance, risk, being strategic, options of showing hand, and gambling. Isa rin sa kanyang karma kung mapansin ng mga tao kasi makikita mo naman na may ebidensya against them, okay? So, pag na-discover ng mga tao yun, syempre, iiwasan na siya ng mga tao o kaya ibablock siya. At saka yung ibang tao rin maging introvert para hindi niya malaman yung nangyayari sa buhay ng iba. So let's see what else do we have here. So we got a mess. We also have this one in either way. So, yun ay mangyayari na ibablock siya ng mga tao kasi panay siya tingin sa ibang buhay na may buhay, okay? I feel na marami rin magagalit sa kanya, to be honest with you. Isa rin sa kanyang karma ay definitely blockage with regards sa money. At kung ano man na meron siya, can be savings or so on, mawawala yun sa kanya. Kasi hindi siya doon nakafocus. So, you have the near in reverse. We also got the test in either way. So, tinesa sila maraming beses, but obviously they keep on failing to the test of heaven. So, we got our gateway in reverse. We also have the diamond here in reverse. So, iba sa kanila baka na-scam, okay? Or pwede rin, siguro meron silang savings, pero siguro mabibigla sila na yung mga pera pala, mga fake money pala. So, wala pala yun, maiiyak sila dahil dun. Basta yung karma nila napakabigat, so definitely mawawalan yung kanilang yaman. Napansin mo naman sa reading. So, we have this one. So, bubulihin din sila kung sino may nang scam sa kanila. At saka, kung sakali man sila ay nagka-curse, pabalik sa kanila yung curses. Or kung hindi man to about sa curse, kung naman ang ginawa nilang kalokohan sa'yo, mararanasan din nila yan.
So, tinan pa natin kung ano pang meron. Pero hindi sila matahimik sa kanilang buhay. Nasense ko rin na mabigat sa damdamin yung energy. Nasense ko rin na mabigat yung sa loobin nila. Nasense ko rin yung kataga na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. So, ang crazy ng cards nila guys, malikot. Answer dimension. So, kinda like feeling may third party situation dito. Okay. So, yung kanilang karma, basically nga, hindi siya papansinin na ng mga tao kasi focus sa yung mga tao sa work. Tsaka dahil malulungkot siya, tsaka feeling niya, mababa na yung tingin sa kanya ng mga tao. Isa rin sa kanyang karma, maraming tao magkaaway sa kanya. At tsaka dahil dito sa complicated na situation, kailangan niyang umalis kasi hindi na peaceful yung kanyang buhay. Yung karma rin niya with regards sa relationship, mawawala yung kanyang connection. As you can see, may annulment or divorce na mangyayari. At hindi niya itong mapapansin agad-agad. Isa rin sa kanyang karma, yung mga binibiktima niya, basically, magkakaroon sila ng work at saka aangat sila with regards sa kanilang life at magkakaroon din sila ng opportunity magkaroon ng kaibigan. Sila naman, they have to see these people having money and also having a person in their life. Sila naman, mapapansin nila, hindi naman tumalab yung kulam kung nangungulaman ito. Anyway, pinamayak sila kasi things are not going well in their life. Hindi something stable yung kanyang stayan. So, ma-unleash siya sa kanyang pamamahay at hindi na maganda yung turing sa kanya ng mga tao. Baka dahil sa bigla siya naghirap. Kaya yun nga, naranasan niyang yung injustice here. Ay pinamayak siya dahil dito. Bagay ito yung ginawa niya sa inyo with regards sa bullying. Honestly, so mararanasan niya yan. Ayun yung kanyang karma din. Mamimiss na yung dati niyang buhay na napaka-stable niya talaga with regards sa connection and everything. Talaga may blessings siya. Pero yung karma niya mawawala yung lahat guys. At hindi na niya ma-chase yun kasi nabitawan na yun. At I feel na talagang iiyak siya kasi na marirealize yun na hindi lahat na meron siya is something na mag-stay forever. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless you. Sa pumili ng The Chaser card, ito niya reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao sa pambubuli sa inyo. So, itong tao na to, wala siyang tigil sa pambubuli sa inyo. I kinda like feel na until now, this person is doing these things to you secretly kung hindi nyo alam. I-feel na lagi siyang malas sa pera. Na-sense ko rin heavy karmic energy.
Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. Whomever this is definitely an illusionist, okay? So, yung kanyang karma, yun nga, parang malungkot siya sa kanyang buhay kasi inisip niya na parang wala siyang patutungan sa kanyang buhay. Ito siguro yung tao na madalas na nag-feeling na manipulative or bossy para itago yung katotohanan na deep within they are weak, deep within hindi nila alam kung ano mangyayari sa future. At I feel na dahil dito may iyak siya kasi baka mapansin ng mga tao yung katotohanan at mawalan siya ng kontrol. Isa sa kanyang karma, kung meron man siyang karelasyon, magbaback out yung kanyang karelasyon. I feel na dahil din dito ay may iyak siya kasi mahal niya itong taon to. Na kanyang pinili pakasalan or pinili as a partner. Isa rin sa kanyang karma, yun nga marami siyang kamalasan sa kanyang buhay at talagang pipilitin siya na maging mag-isa dito. At I feel like with that change or transformation being here, so dahil sa pangyayari na di mabuti sa kanyang buhay, kaya maging mag-isa siya. I feel na yung masaklap dito is about sa kanyang person na baka may mangyari, maghiwalay, or kundi man hiwalayan talaga, talaga may mangyari. Okay, that's why this person will become single. Isa rin sa kanyang karma, yung mga binibiktima niya, definitely they will have a partner, as you can see here. At saka kung sakali man, this person na biniktima nila has traumas about them, makaka-recover yung mga taong yun, and they will learn how to be open again someday. Okay? So, lalabas ang confidence sa mga tao na biniktima niya. Siya naman, on the other hand, magkakaroon siya actually ng mga issue. At saka siguro yung person niya magkakaroon ng third party kaya nagkaroon ng hiwalayan, nakala niya siguro na mananatili partner niya, yung pala ay hindi. At saka puno ng pagtatalo yung kanilang relasyon. I feel na hindi lang sa relasyon to nangyayari, kundi sa buhay din nila, can be sa kanilang work, ganun din sa kanilang pamilya or barkada. Next that we have is this one. So, isa rin sa kanyang karma, yun nga may inis siya. Kasi iniiwasan na siya ng mga tao. Kahit nasabihin natin na pinabribe niya yung mga tao, ayaw na tumanggap, ayaw na masuhulan, at yung nga nag-aalisan yung mga tao sa paligid, okay? So, yung mga tao, pinipili na lang nila na mag-work for others, kasi nakita mo naman kung sino tong tinanong mo sa akin, may pagka-bossy sila, pero hindi forever silang bossy, and they kinda like aware about it, okay? So, anyway, yun nga, di na sila papansinin ng kanilang mga contact, kasi meron ng sarili-sarili mga ibang work yan, as you can see here, or may iba na silang boss. At I feel na kung sakali man pinili ng mga tao makawala sa taong ito, saka maging maayos yung kanilang buhay. As you can see here, they just have to be brave na iwasan nila yung tukso or iwasan nila yung taong ito. Ganun din siguro about sa kanilang partner. Talaga naglakas loob para, yun nga, hiwalayan sila kasi whomever they are, they could be really very toxic at saka napaka-demanding. So, dahil din sa kanilang pag-uugali, kaya iniiwasan sila ng mga tao. Isa sa kanilang karma, yung mga taong malapit sa kanila, ay ninanakawan sila. So, you can see, or pwedeng mag-scam sa kanila. At ito yung dahilan kung ba't sila mawawalan ng pera. Kasi may magnanakaw or may scammer silang matatagpuan.
So, isa sa kanilang karma ay the chaser. So, siguro may din tao sa kanilang buhay na ganito din yung energy. And this person will be against them and will chase them. At kaya yun nga, minalas sila with regards sa pera. So, we got the chaser in codependent relationship. We got fear of abandonment issue. So, yung karma nga nila, maa-abandon sila ng mga tao sa paligid. Ganon din yung kanilang lover, gagawin din to sa kanila. I feel na kaya ito mangyayari kasi baka hindi sila tumigil sa ginagawa nilang kalokohan. Okay. So, tingnan natin kung ano pang meron. So, yun nga, mag-ending kung ano man ang connections niya. So, you have the yes in reverse. So, magno-know yung mga tao sa kanya. Hindi na susunod sa kanya. So, we have the tower in either way. Iba sa kanila, magkakaroon sila ng downfall with regards sa negosyo or can be sa kanilang work. We also have the no, see, double no. Meaning din yan ng yes na naka-reverse. So, we have this one. Here, we also have faith in reverse. So, meron ng tao sa kanyang buhay na talagang deceitful. At akala niya, they can trust this person when all honesty, they can't really trust. Kaya yun nga, na-scam siya. So, ikata bless in reverse. So, dahil dumawalan siya ng pera, test is in reverse. I feel na dapat yung ginawa dito, nag-test muna siya na waters or pwede rin na tumingin muna siya sa mga comments about this job or opportunity. Kaso hindi siya nag-take ng research, kaya yun nga minalas kung ano man ang kanyang opportunity. So, tingnan natin kung ano pang meron. Okay, so tingnan natin kung ano pa yung kanyang karma. So, walang ang bigat, so there will be fight that will happen. Kasi nga napaka-bossy niya, as you can see. So, siguro may taong mainis sa kanya dahil sa kanyang pag-uugali. Isa yun sa kanyang karma. Dahil doon, sa nangyaring kaguluhan, may tendency na walan siya ng work because of it. Yung masaklap pa dito, may tendency na naging viral kung ano man yung away na yun. At saka may iyak siya about it, honestly speaking. Isa rin sa kanyang karma basically. Yun nga, I feel na mawalan siya ng gana, to be honest with you. At saka yung magandang mangyari sa mga binibiktima niya, magkakaroon sila ng bagong opportunity, as you can see. At saka may mga bagay na ipapakita yung Panginoon din sa kanila. I feel na opportunity na meron sila, actually, swerte with regards sa money. Next that we have is this one. Isa rin sa kanilang karma, guys. Makatagpo siya ng mga tao na hindi rin mabuti kagaya niya, hindi mapagmahal, hindi malapit sa Diyos. Somebody na kagaya din niya ng bossy. Kasi dapat niya ma-realize na hindi maganda yung ganong attitude. Okay? So, I'm saying mga binibiktima niya, definitely ganun din yung, I feel na lover din niya, guys. Magkakaroon sila ng bagong partner. At yung maging partner nila na bago ay di kagaya niya na napaka-toxic. At saka nilang yun, yung partner din nila ay may stable job, as you can see. Next that we have is this one. So, babagsak nga ko naman yung kanyang venture. Isa yun sa kanyang karma. Kasi hindi siya tumigil sa pag-chase. Isa rin sa kanyang karma. May mga tao din sa kanyang paligid na sinungaling. At I feel na meron din mga kaaway na hindi niya napapansin or hindi siya aware.
about it, okay? So, akala niya siguro swerte siya, pero yung mangyayari dito guys is, yun nga, may downfall siya, as you can see. Kasi basta kanila may scam or may magnanakaw ng kanilang kayamanan. Ngayon, yung kanyang karma, basically din, may kita niya yung mga taong binibiktima niya na umaangat with regards sa career, masaya, tsaka hindi lang yun, meron din silang lover. At dahil ito masasaktan siya kasi hindi ganun yung kanyang buhay. And I think na yung mangyayari sa mga tao sa paligid sa kanya maglilihim. May pinaiwasan siya ng mga tao kasi nga yung kanyang ugali na masyado siyang demanding, toxic. So, walang gusto makihalubilo sa kanya dahil sa kanyang pag-uugali. So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you.